Ako si Pusang Lagim, gumagala sa bawat kanto, sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Sigurado ako na kahit sino sa inyo ay may kamag-anak na may kwentong tungkol sa mga nilalang. Marami nito dito sa atin. Pakinggan ninyo ang kwento ng mga kalagim natin. Noon, hindi ko talaga gustong bumisita ang mga kamag-anak ko mula sa States. Hindi ko sila kinamumuhian, pero hindi rin ako masaya. Marahil, dala na rin ng inggit na hindi ko matanggap. Ang lola naming parehong nagpalaki sa amin, ang pumili noon kung sino sa kanyang mga anak ang dadalhin niya sa ibang bansa. Ang napili ay ang tita ko at hindi ang mama ko. Simula noon, dala ko ang pakiramdam na kung kami sana ang napili, baka iba na ang naging buhay ko. Baka doon na ako lumaki, doon na nakapag-aral, at hindi sa maliit na baryo na halos nakalimutan na ng mundo. Kaya nang dumating ang 4 kong pinsan mula sa Amerika, dala-dala ang maayos na pananamit, magagandang gamit at magagaan na ngiti, hindi ko na iwasang ikumpara ang sarili ko sa kanila. Ngunit kahit ganoon ang damdamin ko, pinili kong maging magalang at magpakita ng respeto. Hindi naman sila mayayabang at sa katunayan, mababait sila. Parang kabaligtaran ng inaasahan kong ugali ng mga lumaki sa mas marangyang bansa. Pinalaki sila ng maayos ng tita ko at marunong silang makibagay. Ako ang madalas sumama sa kanila sa kung saan-saan dahil sanay ako sa paligid. Alam ko ang mga tanawin at pasyalan sa probinsya. Alam ko kung saan may masarap na bibingka at kung anong oras bukas ang palengke para sa sariwang pagkain. Tuwang-tuwa sila sa lahat ng makikita, kahit ang mga bagay na normal lang para sa akin ay parang bago at kahanga-hanga para sa kanila. Natutuwa sila sa suman, sa inihaw na isda, sa malamig na tubig mula sa poso. Ako naman, kahit pakiramdam ko ay naiiba ako, ay hindi na rin nagpakita ng inis. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na kahit papaano ay maging masaya kasama sila. Kung minsan ay nagkakatuwaan kami, nag-i-English sila at sinasagot ko ng maayos. Kahit sa probinsya ako nakapag-aral ng kolehiyo, kaya kong makisabay. Walang naging problema sa komunikasyon. Minsan nga naiisip ko, kung sakaling sa States ako lumaki, baka ganito rin ako. Baka ganito rin ako kasaya at karelax na nakikisalamuha. Ngunit ganoon talaga siguro. Iba ang itinadhana sa akin. Isang bagay na ipinagmamalaki ko ay hindi ako natatakot sa probinsya. Kahit gabi ay kaya kong maglakad sa gilid ng bukid o dumaan sa makitid na daan patungo sa kakahuyan. Lumaki ako sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga lamang lupa, mga engkanto at mga aswang. Pero ni minsan ay wala akong nakita. Lagi kong iniisip, nakathang isip lang iyon para takutin ang mga bata. At sa dami ng taon kong ginugol dito, pakiramdam ko ay wala talagang ganoong nilalang. Isang gabi, napagdesisyonan ng mga pinsan ko na makitulog sa bahay ng tito ko sa bundok. May maliit siyang farm ng manok na panabong doon at malapit lang din naman mula sa bayan. Sanay na rin ako makitulog doon kaya wala akong alinlangan. Kasama ko si Dio, pinsan kong laking probinsya rin, pati na ang 4 naming kamag-anak na galing Amerika. Noong una, ayos lang ang lahat. Nagtatawanan pa kami habang kumakain ng tinola at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin kong parang mabigat ang hangin. Tahimik pero kakaiba. Para bang may kung anong humahabol sa paghinga ko. Nagsimula ang lahat nang may marinig kaming kaluskos sa paligid. Parang may naglalakad sa damuhan.
Sinabi ko sa sarili ko na baka pusa lang o aso. Ngunit nang marinig ko ang yapak na dumadagan sa bubong, kinabahan ako. Tinangka naming huwag pansinin, ngunit biglang napansin ni Dio na nagkakagulo ang mga manok sa kulungan. Para silang nag-aaway at nagwawala, agad naming iyong pinuntahan. Pagdating sa kulungan, natigilan ako. May ilan ng patay na manok. Bukas ang kanilang tiyan, parang may bumaon na kamay at kinutkot ang loob. Wala na ang lamang loob, parang kinain ng hayop, ngunit mas malinis ang hiwa kaysa sa normal na kagat ng aso. Habang tinitingnan namin, napansin ko sa di kalayuan ang isang figura. Hindi ko agad maaninag dahil madilim, ngunit nang sumilip sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko. Isang nilalang na parang tao, payat at mahaba ang buhok, nakalaylay hanggang balikat, at ang pinakakinilabutan ako ay ang dila niyang nakalawit hanggang baywang. Napalunok ako at halos hindi makagalaw. Nakita rin iyon ni Dio, kaya mabilis kaming tumakbo pabalik ng bahay. Hindi na namin masabi agad kung ano iyon dahil baka matawa lang ang mga pinsan naming galing States. Totoo nga, nang makita nila kaming habol ang hininga at kinwento namin, natawa lang sila. Akala nila ay niloloko lang namin sila, na pinaprank namin sila para matakot. Ngunit hindi iyon biro. Nakita ko mismo. Narinig ko mismo. Kumuha si Dio ng airgun ng tito namin na nakasabit sa dingding. Sinabi niya na kung sakaling bumalik iyon, kahit papaano ay may panlaban kami. Patuloy ang tawanan ng mga pinsan namin, iniisip na laro lang ang lahat. Ngunit bigla na lang naming narinig ang muling pagkakagulo ng mga manok. At sa pagkakataong ito, mula sa bubungan mismo ng bahay, naroon ang nilalang. Naroon siya, dinagit ang isa sa mga manok at doon mismo sa itaas ng bahay kinakain. Naririnig ko ang kalmot at ang tunog ng napupunit na laman. Unti-unti ay tumulo ang dugo mula sa bubong, pababa sa gilid ng bintana. Sa sandaling iyon, wala nang tumawa. Lahat sila'y natahimik, namutla at napatulala. Doon nila napagtanto na hindi ito biro. Hindi ito prank. Totoo ito. Nagtangka kaming tumawag gamit ang cellphone, ngunit halos walang signal. Kung minsan, may isang guhit, ngunit agad nawawala. Parang pinaglalaruan ng tadhana ang sitwasyon. Wala kaming magawa kundi maghintay at maghanap ng paraan para protektahan ang sarili. Naalala ko bigla ang mga sinasabi ng matatanda na kapag may aswang ay dapat maglagay ng bawang at asin sa bintana at pintuan. Hindi ko inakalang gagawin ko ito sa totoong buhay. Ngunit sa sobrang takot, kinuha ko ang natitirang bawang sa kusina at isinabit sa gilid ng bintana, sabay budbod ng asin sa sahig at pinto. Kahit sa isip ko'y katawa-tawa, wala akong pakialam. Ang mahalaga ay may magawa akong paraan. Habang tumatagal ang gabi, patuloy ang ingay sa bubungan. Para bang sinasadya niyang iparamdam na nariyan siya na hindi kami makakatakas. Walang sino man sa amin ang nakatulog. Lahat kami nakaupo sa gitna ng sala, nakikiramdam, naghihintay ng kahit anong mangyayari. Ang bawat kaluskos ay parang kampana ng kamatayan. Ang bawat tulo ng dugo mula sa bubong ay parang paalala na may kasamaan sa labas na naghihintay lang ng pagkakataong pumasok. Hanggang sa dumating ang liwanag ng umaga. Bumalik na si Tito mula sa kabilang bayan kung saan siya natulog. Agad naming sinabi ang nangyari,
at ipinakita ang mga patay na manok na wala ng lamang loob. Nagulat siya, ngunit sinabi na wala naman siyang alam na aswang sa lugar nila. Hinala niya'y dayo lamang iyon, baka napadpad mula sa ibang bayan. Mabuti na lang at wala sa amin ang nasaktan. Ngunit magmula noon, nagbago ang paniniwala ko. Kung dati hindi ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda, ngayong nakita ko mismo ang nilalang na iyon, alam kong totoo sila. At higit pa roon, napatunayan din ng mga pinsan kong galing Amerika na hindi lahat ng halimaw ay nasa pelikula o kwento lang. May mga halimaw na nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataon, at minsan ay kumakatok mismo sa bubong ng iyong tahanan. Pagkatapos ng 8 taon na relasyon na bigla na lamang nagwakas, parang gumuho ang mundo ko. Si Lian, na akala ko'y siya na ang makakasama ko hanggang sa dulo, ay nagpasya na hindi na kami magkatuluyan. Sa totoo lang, ramdam ko naman na unti-unti nang lumalamig ang mga bagay-bagay. Pero hindi ko inisip na mauuwi sa hiwalayan ang lahat. Marami kaming pinagdaanan, mula sa maliliit na away hanggang sa malalaking desisyon sa buhay. At kahit paano ay nakaya naming malampasan noon. Ngunit dumating ang panahon na hindi na sapat ang pag-ibig lang. May iba nang umagaw ng atensyon niya at iyon ay mula rin sa grupong sinalihan namin. Isang simpleng hobby na jogging ang naging dahilan ng aming pagkasira. Pinagpalit ako sa isa sa mga kasamahan doon at iyon ang pinakamasakit. Kaya't pagkatapos ng lahat, minabuti kong bumalik muna sa probinsya, sa lugar kung saan ako lumaki, para magmuni-muni at baka sakaling doon ko muling mahanap ang katahimikan. Matagal na ring mula nang huli akong bumisita. Ang baryo namin ay payapa pa rin at mababait ang mga tao. Hindi nagbago ang pakikitungo nila. Para bang walang nagdaan na mahabang panahon. Ngunit napansin ko rin ang ilang pagbabago. May naitayo ng mall sa bayan at nagsulputan na rin ang mga fast food. Mas marami na ang mga kabataan na nakabihis moderno, dala marahil ng impluwensya ng lungsod. Gayunpaman, sa puso ko ay mas masarap pa rin ang mga pagkaing lokal, ang mga kakanin, ang mga lutong bahay na wala sa syudad. Sawa na ako sa paulit-ulit na lasa ng mga fast food. Dito, may sariwa pa ring hangin, malinis ang paligid, at ramdam ko ang tunay na buhay probinsya. Isang hapon, dahil sa lamig ng simoy ng hangin, hindi ko napigilang mag-jogging. Matagal ko nang iniwasan iyon sapagkat iyon din ang dahilan ng pagkasira ng relasyon ko, ngunit tila ba hindi ko kayang pigilan ang sarili. Naging bahagi na rin kasi ng katawan ko ang ganoong galaw. Sanay ako sa pakiramdam ng mga paa kong tumatama sa lupa, ang pintig ng dibdib, habang lumalakas ang tibok ng puso at ang pawis na unti-unting bumabagsak sa gilid ng aking sentido. Mabilis din akong nakalayo, marahil dala na rin ng stamina na nahubog sa mga taong nagdaan. Nang dumako ako sa dulo ng daan, hindi ko namalayan na napadpad na pala ako sa bandang kakahuyan. Napapalibutan ako ng matataas na puno, makakapal na dahon, at malamig na simoy ng hangin na may halong halimuyak ng damo. Ang problema, hindi ko namalayan na dumidilim na pala. Masyado akong nalibang sa pagtakbo at nang tumingin ako sa smartwatch ko, nagulat ako. Nagloko ito. Hindi nagpapakita ng oras, hindi rin gumagana ang mapa. Kinuha ko ang cellphone ko, ngunit ganun din. Walang signal, walang direksyon. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit hindi ko iyon ipinahalata sa sarili. Sinabi ko na lang na baka
dahil sa lugar na maraming puno kaya walang koneksyon. Nagpatuloy ako sa pagtakbo pabalik, sinusubukang balikan ang dinaanan ko. Ngunit ilang ulit man akong tumakbo, iisa pa rin ang tanawin. Parang paikot-ikot lamang ako. Pamilyar na puno, parehong mga ugat ng kahoy na nakausli, parehong mga bato na natatapakan ko. Unti-unti na akong kinabahan. Hindi na ito normal. Hindi ito simpleng pagkakaligaw. May kakaibang nangyayari. Naisip ko ang mga payo ng matatanda. Kapag naligaw raw sa kakahuyan at parang umiikot-ikot, kailangang baliktarin ang suot na damit para maloko ang mga espiritu o nilalang na may kinalaman roon. Kahit sa isip ko ay parang katawa-tawa, ginawa ko pa rin. Binuksan ko ang aking damit at sinuot ito ng baliktad. Habang ginagawa ko iyon, ramdam ko ang malamig na simoy na tila ba unti-unting nagiging mabigat. Ang dati amoy sariwa ng mga halaman at lupa ay napalitan ng malansa. Parang amoy ng isdang hindi nalinis ng maayos. Amoy na kumakapit sa ilong at pumapasok hanggang lalamunan. Nagpatuloy ako sa paglakad at patakbong muli, ngunit hindi ko mapigilan ang pagod. Bumibigat ang mga binti ko, tila ba hinihigop ng lupa ang bawat hakbang. Ang dilim ng paligid at tanging ilaw ng cellphone ko ang nagsilbing gabay. Ngunit alam kong hindi magtatagal iyon, baka malobat at lalo akong mawalan ng pag-asa. Ang bawat kaluskos ng mga dahon, bawat ihip ng hangin ay nagiging banta sa pandinig ko. Parang may sumusunod, parang may nagmamasid. Ilang minuto pa, na hindi ko na masabi kung gaano katagal, ay nakakita ko ng bahagyang liwanag. Akala ko ay palabas na ako ng kakahuyan. Pinilit kong lakarin kahit mabigat na ang katawan at nanginginig na ang mga kamay. Ngunit pagdating ko sa lugar na iyon, doon ko siya nakita. Isang hugis tao, matangkad at malaki, ngunit kabayo ang ulo. Ang tikbalang. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa dilim, mapula, parang nag-aalab. Ang buong katawan ay nababalot ng maitim at makapal na balahibo. Ang hininga nito'y malakas, ramdam ko kahit sa distansya. Nakayuko ito ng bahagya, nakatingin sa akin, at ang mga paa nitong parang kabayo ay kumakayod sa lupa. Ang tunog ng kanyang mga kuko sa bato ay parang kampana ng panganib, parang babala na hindi ako makakaligtas. Nanginginig ang tuhod ko. Gusto kong tumakbo, ngunit alam kong wala na akong lakas. Pinilit kong maglakad ng marahan, papalayo, ngunit mas lalo akong nadadala palapit sa kanya. Ang mga mata ng tikbalang ay hindi bumibitaw sa akin. Ang kanyang anyo ay parang isang bangungot na nabuhay. At sa sandaling halos wala na akong pag-asa, narinig ko ang boses ng lola ko. Malakas, malinaw at puno ng pag-aalala. Tinatawag niya ako mula sa malayo kasama ang mga kapitbahay naming nag-aalala. Parang biglang nagbago ang lahat. Ang hangin ay muling naging magaan. Ang amoy malansa ay nawala at ang paligid ay nagbalik sa dati. Nang hihina man ako, nagpatuloy akong lumakad papalabas. At paglingon ko, wala na ang tikbalang. Parang usok na naglaho. Pagdating ko sa kanila, halos hindi ko mailarawan ang nangyari. Ngunit batid ko sa mga mata nila na alam nila kung ano ang ibig sabihin. Sinabi nilang, buti na lang hindi ako tumakbo. Dahil kung ginawa ko iyon, baka nakipagkarerahan ako sa tikbalang at kahit anong gawin ko ay hindi raw ako mananalo. At kapag natalo ako, ay baka kuhanin daw ako nito.
Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusanglagimofficial@gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.